Sa harap ng salamin, nakatayo si Frank. Nakaayos, medyo kinakabahan, pero puno ng saya ang mga mata. Ngayon ang pinaka-espesyal na gabi sa buhay niya. Ang unang pagkakataon na isasama niya sa isang restaurant ang kanyang kasintahan. Matagal niya na itong pinaplano. Matagal na niyang iniipon ang lakas ng loob at ang kaunting pera mula sa kanyang baon. At sa wakas, ngayon na ang araw. Sa may pintuan ng maliit nilang kwarto, nakatayo ang kanyang ina. Payat na babae, baka sa mga palad ang makakapal na kalyo. Patunay ng mga taong isinugal niya ang lakas para buhayin ang anak. Parang kahapon lang, hawak-hawak kita habang umiiyak ka sa unang araw mo sa eskwela. Ngayon binata ka na. Kamukha mo talagang tatay mo. Nakangiting sabi ng nanay ni Frank. Nakangiti man ang ina, ramdam ang lungkot sa likod ng kanyang tinig. Ang alaala ng nasirang asawa. Isang sundalo ay parang sugat na hindi tuluyang naghihilom. Hindi na sila nabigyan pa ng mahabang panahon na magsama. Pero sapat na ang alaala ng pagmamahalan nila para palakasin ang loob ng babae sa bawat araw ng pagkayod. Pangako balang araw, hindi mo na kailangan magtrabaho ng ganito. Kapag nakapagtapos ako, kapag naging doktor ako, lalo na yung pangarap ko maging cardiologist, babawi ako sa'yo. Mahinang sabi ni Frank habang nakatingin sa kanyang ina. Hindi niya na narinig ang sagot nito. Sa totoo lang, lumulutang na ang isip niya sa dami ng iniisip. Ang pag-aaral, ang date nila mamayang gabi, ang mga plano niya sa buhay, at ang lungkot sa mata ng nanay niya na pilit itinatago sa bawat ngiti. Pero may isang bagay ang sigurado siya. Hinding-hindi siya papayag na matulad ang buhay nila sa naranasan ng kanyang ina. 2 buwan na ang lumipas mula nang makilala ni Frank si Scarlett. At ngayong gabi, sa wakas, naglakas loob na siyang dalhin ang dalaga sa isang mamahaling restaurant para sa isang seryosong date. Pero sa puso niya, may bumabagabag. Isang malaking kasinungalingan. Mula pa noong una, nagkunwari siyang mayaman. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano ito nabitawan. Parang aksidente. Pero para kay Frank, nagsimula ang lahat dahil ayaw niyang mapahiya. At ayaw niyang mawala ng pagkakataon na makilala si Scarlett. Anong gagawin ko kung malaman niyang anak lang ako ng isang janitress? Na nanghihiram lang ako ng sasakyan, ng damit, ng lahat. Anong tingin niya sa akin kapag nalaman niyang isa lang akong simpleng lalaki na may pangarap? Si Scarlett, magandang dalaga, anak ng may-ari ng isang malaking medical center. Lumaki sa karangyaan. Siya at ang kanyang ina ay sanay sa lahat ng luho. Shopping, spa, at charity events kung saan laging may camera at media coverage. Doon nga sila unang nagkita ni Frank. Isang gabi, lumabas si Scarlett mula sa isang animal shelter. Gusto tong buhok, may hawak pang suklay at pawis sa noo. Pero nakangiti sa harap ng camera. Hindi dahil mahilig siya sa hayop, kundi dahil may photoshoot siya para sa isang lifestyle magazine. Yun ang dahilan kung bakit siya naroon. Hindi pagmamalasakit, kundi publicity. Pero syempre, si Frank, hindi niya alam yon. Dumaan siya sa shelter sakay ng isang mamahaling sports car na ipinahiram lang ng kaibigan niyang si Tom. Kunwari ay sa kanya. At sa mismong pagkakataong yon, nag-cruise ang landas nila. Wow, ang ganda ng kotse mo. Ikaw ba yung bagong volunteer dito? Nakangiting tanong ni Scarlett habang pinupunasan ng pawis. Nag-aalangan ngumiti si Frank. Dumaan lang. Mahilig din kasi ako sa hayop. Isang maliit na kasinungalingan. Isang simpleng pagpapanggap, pero mula roon, mabilis na lumalim ang ugnayan nila. Gabi na, matapos ang mahabang oras sa animal shelter, pagod at inis na lumabas si Scarlett. Hindi niya maisip kung bakit niya naisipang magsuot ng puting designer dress sa araw ng ganitong aktibidad. Ngayon ay amoy aso na siya at may mantsa pa ng putik sa laylayan. Ayaw niyang ipasok ang mga dumi sa loob ng bago niyang sasakyan.
Regalo ng daddy niya noong birthday niya. Kaya naman, napagpasyahan niyang mag-taxi na lang pauwi. Ngunit bago pa siya makasakay, may lumapit. Isang lalaking lasing, marumi ang suot, at may amoy na hindi mo alam kung alak o basura. Uy, ganda mo ah. Tara, samahan mo ako ngayong gabi. Tikman mo ang tunay na lalaki. Sabay ngisi ng lalaki na kulang-kulang ang ngipin. Napaatras si Scarlett sa takot. Tumindig ang balahibo niya. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng karanasan. Sa mundo niya, may gwardya, may driver, may security. Ngayon, mag-isa lang siya. At nang biglang hawakan ng lalaki ang kanyang braso, halos mapaiyak siya sa takot. Huwag ka nang mahiya. Tara na. Sabay takip sa bibig ni Scarlett. Bitiwan mo ako! Tulong! Pagpupumiglas ng dalaga. Pero tila walang nakakarinig sa kanya. Dinala siya ng lalaki sa ilalim ng madilim na underpass. Inakala ni Scarlett, ito na ang katapusan niya. Hanggang sa biglang malakas na ingay. At maya-maya, ang lalaking umaaligid ay gumulong papalayo at lumagpak sa isang mabahong kanal. Okay ka lang? Tanong ni Frank, hinihingal pero matatagang tinig. Hindi dapat mag-isang naglalakad ang isang tulad mo sa ganitong oras at sa ganitong lugar. Si Frank ang hindi inaasahang tagapagligtas. Sa kanyang porma at kotse, akala mo'y isang prinsipe mula sa modernong fairy tale. Wala nang nagawa si Scarlett kundi sumama sa kanya. Ang ideya ng maghintay pa ng taxi habang pinagmumura ng lasing sa background ay mas nakakatakot. Sa loob ng kotse, umupo si Scarlett. Huminga ng malalim bago nagsalita. Salamat. Hindi ko alam kung ano mangyayari kung hindi ka dumaan. Mabuti na lang at napadaan ako. Nakangiting sabi ni Frank. Kumusta ka na? Gusto mo bang ihatid na kita? Baka pwede muna tayong dumaan sa kahit saan para lang magpakalma. Dumaan sila sa isang baywalk. Ang lugar ay tahimik, may tanawing dagat, at ang buwan ay bilog at maliwanag. Dito sila nagkwentuhan tungkol sa musika, sa buhay, sa pangarap. Tahimik silang dalawa. Sana hindi magbago ang gabing to. Tahimik na bulog ni Frank sa kanyang isip. Pero nang ihatid na ni Frank si Scarlett sa bahay, tumigil siya saglit sa tapat ng isang napakalaking cottage. May bakod, may guard dog, at may fountain pa sa harap. Hindi ko siya dapat mahalin. Hindi ako para sa kanya. Sabi ni Frank sa sarili habang nakatitig sa gate. Ngunit huli na, nahulog na siya. Simula nung araw na iniligtas niya si Scarlett, doon nagsimula ang sunod-sunod na kasinungalingan ni Frank. Upang maitaguyod ang imahe ng isang mayaman at matatag na binata, gumawa siya ng storya. Isang kwento na nagsasabing iniwan daw ng yumaong ama ang malaking pamana. At kahit na isa lamang siyang estudyante, sa oras na makapagtapos siya sa medisina, tiyak daw ang kanyang marangyang kinabukasan. Konting tiis lang, Frank. Konting tiis. Kapag doktor ka na, wala nang problema. Magiging totoo rin ang lahat ng kasinungalingan mo. Sabi niya sa sarili. Samantala, si Scarlett ay masaya. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa ideya na nakuha niya ang isang lalaking may potensyal na yumaman. Hindi pa man siya minamahal ng tunay, may halaga na agad si Frank sa kanyang mata. Dahil sa kayamanan na ipinagmamalaki nito. Oo, mga bulaklak pa lang ang naibibigay ni Frank. Pero mamahaling bulaklak. Mga bouquet na hinuhulugan niya mula sa baon niya sa school at kaunting ipon ng ina. Ngunit isang araw, bago ang kanilang unang dinner date sa isang mamahaling restaurant, may isang bagay na gumiba sa lahat ng pangarap ni Frank. Bukas ng date, kailangan makuha ko ulit ang kotse nito. Sa huli, matatanggap din ni Scarlett kung sino talaga ako. Masiglang sabi ni Frank habang nagsusuklay sa harap ng salamin. Pero sa kabilang panig ng lungsod, sa isang eleganteng sala ng isang mansyon. Scarlett, ano ba yan? Kilala ko si Frank, kabatch ko yan sa university. Wala siyang yaman, girl.
Anak siya ng isang janitress at totoo, wala na yung tatay niya. Sabi ni Megan sa telepono. Nakangiti sa salamin si Scarlett pero nanginginig sa galit. Anong sabi mo? Oo, nagulat nga ako nang makita ko kayong mag-aakbay sa park dati. Hindi mo ba alam? Nagsisinungaling lang yan sa'yo. At doon, tila binuhusan ng yelo ang katawan ni Scarlett. Ang lahat ng yakap, tawa at kwento nila ni Frank para bang maruming alaala na gustong burahin ng kanyang isip. Naloko mo ko, Frank. Akala mo ba akong lolokohin mo? Huwag kang mag-alala. Hindi mo makakalimutan ang date natin bukas. Galit na sabi ni Scarlett habang nanginginig sa galit. At habang si Frank ay abala sa pag-aayos, walang kamalay-malay na sa kabilang dako ng lungsod ng kanyang mahal, may planong bumabalot sa kanya. Isang plano na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Bit-bit ang isang bungkos ng sariwang bulaklak at isang maliit na kahon na may lamang simpleng gintong singsing. Masayang-masaya si Frank habang papunta sa bahay ni Scarlett. Eto na, sasabihin ko ng lahat. Hihingi ako ng tawad, pero higit sa lahat, mamahalin ko siya ng totoo. Sana tanggapin niya ako, sabi niya sa sarili. Ngunit pagdating niya sa gate, sinalubong siya ng malamig at galit na mukha nito. Oh, dumating ka rin. Nasaan ang fancy car mo, Mr. Rich Boy? Sarkastiko at nakapamewang na sabi nito. Parang tinusok ang puso ni Frank. Umiling siya, tumingin sa mata ng dalaga, at buong katotohanan niyang sinabi ang lahat. Ang kotse, ang kasinungalingan, ang kahirapan, at higit sa lahat, ang tapat niyang damdamin. Lumuhod si Frank, nanginginig ang mga kamay. Scarlett, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya. Mahal kita at kahit wala akong yaman, buo ang pagmamahal ko sa'yo. Sana patawarin mo ako. Ngunit sa halip na sagutin siya ng may pag-unawa, tumawa si Scarlett. Isang malakas na tawang puno ng pandalait. Huwag mo akong patawanin, Frank. Isa kang kahabag-habag na pulubi na nangangarap ng prinsesa. Tingnan mo ang sarili mo. Isang hangal na naglalakad sa kasinungalingan. Sa harap ng gate, sa harap ng kalye, sa harap ng puso niyang durog na. Itinapon ni Scarlett ang kahon ng singsing sa daan at sinampal si Frank gamit ang mga bulaklak na siya pa mismo ang nagdala. Wala nang masasakit pa sa ginawa na yon. Ngunit si Frank hindi na umiiyak. Hindi na siya nagmakaawa pa. Tumayo siya ng tahimik, dinampot ang singsing mula sa alikabok at tiningnan si Scarlett sa mata. Hindi na may pag-ibig, kundi may dignidad. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Hindi madaling limutin ang sakit. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti ring gumaling ang sugat. Si Frank ngayon ay nakapagtapos na ng pag-aaral at nagsisimula ng internship sa Cardio-Surgical Department ng pinakamalaking ospital sa lungsod bilang scholar. Doon niya ibinuhos ang buong oras at lakas, hindi para magpasikat kundi para makatulong. Sa bawat pasyente, sa bawat operasyon, naroon si Frank. Tahimik na gumagawa ng kabutihan. Sa emergency room, Code Red, senior patient, no pulse. Linggo yon at walang ibang doktor sa loob kung hindi siya. Walang sandaling pag-aalindangan. Humawak si Frank sa stethoscope, nagsuot ng gloves at pinangunahan ang kauna-unahan niyang komplikadong operasyon. Pagkatapos ng ilang oras, matagumpay. Hindi niya ito tinuring na tagumpay, kundi tungkulin. Ma'am, salamat at lumaban kayo. Ang puso niyo ang tunay na matibay. Nakangiting sabi ni Frank sa pasyente. Mabilis na lumipas ang mga taon at sa loob ng panahong yon, nagbunga ang lahat ng pagsusumikap ni Frank. Isa na siyang ganap na doktor sa ospital. Ginagalang ng mga pasyente, hinahangaan ng mga kasamahan, at pinapahalagahan ng pamunuan. Dr. Frank, kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na nabuhay ang pasyente. Magaling ang pagkakagawa mo. Nakangiting sabi sa kanya ng chief doctor. Maraming salamat po.
Gusto ko lang pong gawin ang tama para sa mga nangangailangan. Sa bawat operasyon, bawat shift, bawat pasyente, doon niya muling nabuo ang sarili. At sa panibagong kabanata ng buhay niya, dumating si Teresa. Isang nurse na mabait, tahimik at may malasakit. Hindi kagaya ni Scarlett, walang kaplastikan, walang yaman na ipinagmamalaki. Si Teresa ay isang babaeng marunong magluto ng lugaw para sa pasyente, marunong magpatawad, at higit sa lahat, marunong magmahal. At ang babae na nagbigay ng bagong saysay sa kanyang puso, walang iba kundi si Teresa. Dr. Frank, mukhang ikaw na lang ang gising. Baka naman gusto mo ng mainit na kape. May ngiting pagod, pero totoo, na sabi ni Teresa. Para kang hulog ng langit, Teresa. Nakangiting sabi ni Frank. Saktong-sakto ka palagi kapag kailangan kita. Aba, kung ganyan ka magpasalamat, baka gawin ko na tong araw-araw. Biro pa nito at umupo sa tabi niya. Sa bawat gabi ng pagod at luha, si Teresa ang naging sandalan ni Frank. Sa gitna ng kaba sa unang operasyon, siya ang tahimik na lakas sa kanyang likuran. Alam mo, Teresa, minsan iniisip ko kung paano ko napagdaanan ng lahat ng to. Minsang sabi ni Frank habang nasa rooftop ng ospital. Gabi na yon, malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Yung heartbreak, yung hirap sa pag-aaral, yung pressure sa trabaho. Pero nung dumating ka, parang biglang gumaan ang lahat. Baka dahil marunong akong gumawa ng kape, no? Tukso pa ni Teresa. Hindi, dahil ikaw ang nagpapaalala sa akin na hindi ko kailangan mag-isa. Seryoso niyang sabi sa dalaga. Doon, sa taas ng gusaling yon, sa ilalim ng mga bituin, tuluyan ang bumigay ang pader na matagal nang itinayo ni Frank sa puso niya. Wala akong sports car, wala akong yaman, pero Teresa, meron akong puso na gusto ko sanang ialay sa'yo. Sabi ni Frank, bumunot ng maliit na singsing mula sa bulsa ng kanyang scrub. Frank, seryoso ka ba? Gulat na tanong ni Teresa, nanginginig ang boses. Mas seryoso pa sa kahit anong operasyon na ginawa ko. Teresa, will you marry me? Naluluhang ngumiti si Teresa. Simula pa lang, ikaw nang panalangin ko, Frank. Kaya, oo, pakakasalan kita. At doon, sa gabing payapa, dalawang pusong sugatan noon ay nagsimulang buuin ang isa't isa. Wala nang kasinungalingan, walang kayabangan, puro totoo. At ang pagmamahalan nila ay mas matatag pa sa alinmang pinangarap ni Frank noon. Kung paakyat ang buhay ni Frank, pabagsak naman ang kay Scarlett. Isang umaga, gumulantang sa balita ng buong syudad. Ang ama ni Scarlett, na kilalang may-ari ng isang medical center, ay inaresto dahil sa malaking pandaraya sa mga gamot. Si Mr. Federico ay naharap ngayon sa kasong syndicate staff at falsification of medical records, sabi ng isang announcer. At gaya ng mga mamahaling muebles sa kanilang mansyon, unti-unting nawala ang lahat. Ang kotse, ang pera, ang impluwensya. Wala ni isa man sa mga kaibigan nila ang tumulong. Isa-isa silang naglaho gaya ng usok sa hangin. Hindi to totoo. Hindi to pwedeng mangyari sa amin. Hindi kami pwedeng maging katulad ng ordinaryong tao. Umiiyak na sabi ni Scarlett habang isa-isang nililigpit ang mga gamit. Kailangan nating umalis, anak. Ibebenta ng bahay. Wala na tayong magagawa. Umiiyak na sabi ng nanay ni Scarlett. At sa unang pagkakataon, si Scarlett ay nakaranas ng tunay na hirap. Lumipat silang mag-ina sa isang maliit at luma ng apartment na may tumutulong kisame at sira-sirang kalan. Walang kasambahay, walang luxury, walang kamera ng fashion magazine. At ang lalaking minsang itinaboy niya, ganap ng lalaki at masaya na sa piling ng iba. Isang hapon, habang bumubuhos ang init mula sa araw na tila walang habag, nakatayo si Scarlett sa isang lumang bus stop. Hawak niyang sobre ng kanyang resume, gusot na
basa ng pawis, at puno ng tatak ng kabiguan. Galing siya sa isa na namang bigong job interview. Wala siyang karanasang mapanghahawakan. At ang aapelidong minsan ay kinikilala, ngayon ay iniiwasan na. Wala na bang trabahong para sa akin? Ilang pintuan pa bang kailangan kong katukin? Mahinang tanong ni Scarlett sa sarili. Biglang huminto ang isang mamahaling sports car sa harap niya. Sa likod ng manibela, isang pamilyar na mukha ang ngumiti. Si Frank. Sa ilang segundo, napako ang tingin ni Scarlett. Hindi siya agad nakapagsalita. Isang bahagyang pagkagulat, isang hiya, isang sulyap ng nakaraan. Scarlett, gusto mo bang sumabay? Hatid na kita. Nakangiting sabi ni Frank. Tumingin si Scarlett sa paligid. Ayaw niyang makita ni Frank na sasakay siya sa jeep kasama ang iba pang pawis at pagod na mga manggagawa. Isa pa, gusto niyang malaman kung anong klaseng buhay na ang mayroon si Frank. Kaya't sumakay siya. Tahimik ang biyahe hanggang sa siya na ang bumasad ng katahimikan. So, Frank, kumusta ka naman? May halong yabang at panguuyam na tanong ni Scarlett. Narinig mo na siguro ang nangyari sa amin. Ang unfair talaga ng buhay, no? By the way, hinira mo na naman ba yung kotse mo sa kaibigan mo? Ngunit sa halip na mapikon, ngumiti lang si Frank. Mahinahon, confident, at buo. Hindi ko na kailangan humiram. Kalmadong sabi ni Frank. Akin ang kotse na to. Cardiac surgeon ako ngayon. Mahaba ng listahan ng mga pasyenteng naghihintay ng surgery mula sa akin. At narinig ko ang tungkol sa tatay mo. Nalulungkot ako para sa'yo. Hindi makapaniwala si Scarlett. Ang lalaking minsang tinawag niyang walang kwenta, ngayon nakatayo na sa sarili nitong tagumpay. Ngunit hindi siya pumayag na matalo ng pride. Nagbago ang tono niya. Frank, pwede ba patawarin mo na ako? Malumanay, nakangiti, habang hinahaplos ni Scarlett ang kamay ni Frank. Galit lang ako noon. Hindi ko sinasadya. Na-realize ko rin na mali ako. Pwede bang simulan ulit natin? Alam ko namang minahal mo ako noon. Tahimik si Frank, ang kanyang mga mata, hindi na puno ng paghanga, kundi ng katatagan at karunungan. Scarlett, totoo minahal nga kita noon. Pero hindi na ako yung lalaking kilala mo. At ikaw, hindi na rin yung babaeng minahal ko. May mahal na akong iba ngayon. At hindi niya kailanman ginawang katatawanan ng damdamin ko. Kalmadong sabi ni Frank habang nakatingin lang sa kalsada. Bawat salita parang palad ng realidad na dahan-dahang humahaplos sa pisngi ni Scarlett. Hindi marahas pero sapat upang siya'y magising. Hindi siya sinigawan, hindi siya pinahiya, pero yun ang pinakamasakit na pagtanggi na natanggap niya. Ang dating basura sa paningin niya, ngayon kayang tumanggi at ipagmalaki ang bagong simula. Sa loob ng kotse ni Frank, sa harap ng lumang gusali kung saan ngayon nakatira si Scarlett. Scarlett, wala akong dapat patawarin sa'yo. Kasi sa totoo lang, simula pa lang magkaibang mundo na talaga tayo. Hindi kita masisisi. Alam ko namang nagkamali rin ako at nagsinungaling din ako sa'yo. Pero totoo na minahal kita. Pero salamat din sa'yo. Natutunan ko kung ano ang tunay na halaga ng pag-ibig at kung paano pahalagahan ng mga taong totoo, pati na rin ang sarili ko. Hindi makapagsalita si Scarlett. Nanlaki ang mga mata niya, hindi makapaniwala sa tinura ng dating binata na minsan ay halos sambahin na siya. Tahimik lang si Frank, pero sa kanyang matay bakas ang katiwasayan. Ang dating binatang nahulog sa bitag ng panandali ang kagandahan, ngayoy isang lalaking buo, matatag at tunay ng masaya. Pagdating nila sa harap ng lumang apartment, bumaba na ito ng padabog, hindi man lang siya nilingon ni Frank. Goodbye, Scarlett. Mahina at halos pabulong niyang sambit. At pagsarado ng pintuan ng kotse, kasabay nito ang tuluyang isinara ni Frank ang nakaraan. Si Scarlett, kausap ang ina,
habang humihigop ng kape sa lumang mesa. Si Frank? Hindi ko alam. Pero parang ang laki ng pagsisisi ko. Ang laki ng pagkakamali ko nun. Mapait na natawa ang nanay ni Scarlett. Anak, kung kailan tayo nawalan ng lahat, saka lang natin naaalala ang mga taong tinulak natin papalayo. Si Frank, yung lalaking hindi mo pinahalagahan noon, siya na ngayon ang lalaking pinagpapantasyahan ng iba. Pero ikaw ang una niyang minahal. Sayang. Tumulo ang luha ni Scarlett. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa pagsisisi. Hindi dahil sa wala na siyang pera, kundi dahil ngayon lang niya naintindihan kung ano talaga ang mahalaga. Samantala, si Frank ay abala na sa paghahanda ng kasal nila ni Teresa. Tahimik ngunit masayang tahanan. Simpleng pag-ibig, ngunit puno ng respeto at malasakit. Isa-isang gabi, habang nanonood sila ng lumang pelikula sa sala, nakasandal si Teresa sa balikat ni Frank. Babe, kanina may dumaan sa ospital. Nagtanong kung doon ka daw nagtatrabaho. Sino? Magandang babae. May pagka-elegante pa rin pero mukha ng pagod. Scarlett ang pangalan. Siguro. Nag-ahanap lang ng closure. Sandaling natahimik si Frank. Ngumiti naman si Teresa pero walang bakas ng selos. Wala naman akong dapat ipag-alala, no? Wala. Ang puso ko. Sa'yo lang. At sa unang pagkakataon, ang pangalan ni Scarlett ay binanggit ni Frank na wala ng pait sa dibdib. Hindi siya galit, hindi na siya umaasa. Tapos na. Malaya na siya. 2 buwan ang lumipas, sa isang maliit ngunit magarang simbahan sa gitna ng lungsod, ikinasal sina Frank at Teresa. Ang babaeng naging katuwang niya sa hirap at ginhawa. Sa piling nito, natagpuan niya ang uri ng pagmamahal na hindi nakabase sa yaman, itsura, o estado sa buhay, kundi sa malasakit, suporta, at tunay na damdamin. Makaraan ng ilang buwan, biniyayaan sila ng isang anak, isang batang lalaki na agad nilang minahal ng higit pa sa kanilang sarili. Sa bawat araw, pinatunayan ni Frank na hindi lang siya isang mahusay na doktor, kundi isang ulirang asawa at ama. Sa kabilang banda, si Scarlett na minsan ay sinamba ng marami, ay patuloy na naghahanap ng direksyon sa buhay. Ang ganda ay unti-unting kumukupas at ang mga dating kakilalay unti-unti na ring lumalayo. Ang natira na lamang sa kanya ay alaala ng mga panahong siya ay mataas ang lipad at ang lalaking minsang kanyang itinaboy. Lumipas ang 2 taon, napabalitang nagtayo ng maliit na grooming shop si Scarlett para sa mga aso. Simple ang buhay pero unti-unting bumabangon. Hindi na siya ang babaeng kilala lang sa yaman, kundi isang tao na natutong magpakumbaba at magsimulang muli. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, hindi kayamanan ang batayan ng tunay na pagmamahal. Sa huli, ang respeto, kabutihang loob at paninindigan ang siyang magdadala sa atin sa tagumpay. Hindi lamang sa propesyon, kundi lalo na sa pag-ibig. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang yaman o antas sa buhay, kundi sa kanyang ugali, determinasyon at kakayahang magmahal ng tapat. Hindi kailanman hadlang ang kahirapan para umasenso, basta't may tiyaga, sipag at mabuting puso. At lagi ring tandaan na sa pag-ibig, ang pagmamahal na totoo ay hindi humahanap ng perpektong mundo. Ito ay nakikita sa mga taong kaya kang mahalin sa kabila ng lahat at handang samahan ka habang pinapangarap ang mas mabuting bukas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.